Hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit mo gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon 26 ngayon, 27, 2 taon pa. Alam mo yan, dalawa kasi yan Dalawang bagay yan. Pag tinatarget mo yung isyong isang tao, it's either nakakasira o nakakatulong. Kapag mali yung mga issue mo sa kanya, lalong bumabango yung tao. Ako, wala akong particular na pinipiling politiko. Ang sa akin lang, kung sino pagdating ng 2028, among them. Kasi hindi pa ako pwedeng mamili ngayon dahil hindi ko pa alam kung sinong kalaban ni Sara. Sa panahon ngayon, Sara is the best so far. But you don't know. 2020, may lalaban pa sa kanya. So, mahirap mo na mag-commit. Kasi, alimbawa, si Sara, yung sinabi niya noon na 2 tao lang ang humahawak sa pondo. Tinatawanan, di bigyan ng pansin. Di ba? Siya pang masama. O ngayon, lumalabas na tama siya. O di paninira na sa kanya, tumama sa kanya. Nung ayaw siyang bigyan ng parliamentary courtesy, tinatawag siya, kidepresyon siya ng mga ni Ako Bicol, si Ko. Ginawang issue yun, di ba? Wala siyang kalaban-laban sa isyong ginawa. Ngayon, si Ko, gusto niya courtesy, ibig ko sabihin, bumabalanda. Ngayon, yung sinasabi niya ng paninira na kay Sara, bumabalanda, pumapabor sa kanya. Kaya, yun ang masasabi ko. You were making Sara one of the strongest candidate for 2028. Habang sinisiraan niyo siya, na hindi niyo kayang tayuan panindigan. Nung sinasabi nilang confidential fund niya, magkano lang yung confidential fund niya? Ako, I was mayor for 9 years. I have my confidential fund. My confidential fund, every quarter, na-withdraw ko yun. Tapos, nilalagay ko lang sa isang yellow paper, sinisin ko sa pinapadala ko sa chairman ng COA. Walang question doon. Lalagay mo lang yung pangalan ng tao kahit na hindi totoo, peke lang. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yung taong pinagbigyan mo doon. Yung mga ginagamit namin, mga intel people. Bakit anong pinag-iba sa kanya kay Sara? Vice President siya. Di sana, nireview nila lahat ng ang confidential fund, down to the mayor, hanggang sa presidente. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ang confidential, hindi mo kailangan lagyan ng supporting papers. Ilagay mo lang kung saan mo ginamit. Confidential yan For the eyes lang ng COA yan. Because meron silang personal vested interest. The left, ako sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi prepares ka pinaglalaban. Pero sa ngayon kasi, hindi na kasi issue yan dahil dinadown nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the left. So, pag si Sara ang naging presidente, magkakaproblema sila. So, yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on a rally side by side because we are fighting one issue. Yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Mahiya ang bagyo pagka nakita sila, di ba? Siguro sa akin naman, Samahan ng mga congressman para mas maraming harang. lagay siyan, kung aamin yung mastermind dito, Yun. Oo. baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Ang problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagkat wala siya rito sa Pilipinas. Maka po. So, nakaalis na ba? Alis naman, oo. Sinagot na nga po ni Senator Marcoleta ang mga binabatong issue sa kanya patungkol po dito sa kanyang salin at patungkol sa kanyang mga ginastos po nitong nakaraang halalan mga kababayan. Dito nga po ay napakalinaw ng kanyang pagpapaliwanag kung saan po nanggaling yung kanyang mga ginastos nitong nakaraang halalan mga kababayan. Panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat po. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang
ang usapin sa flood control dahil sa tuwing meron Paulit-ulit na ipinaalala sa atin ang kalikasan sa magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan Mm-mm. para sa ganun malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito Yes. ng marami nating mga kababayan Mm-mm. na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinap Aba, na natin? alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan eh. Di ba? Ayo. Para namang hindi mo nakikita sa social media eh. Pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Ang sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. Ng Aurora po. O ng Aurora. Opo. Oh, malapit ang Quezon dyan eh, magkatabi yan eh. Mm-mm. Biglang nilagay sa Surigao. Aha. Eastern Hindi, Seaboard hindi. din yun eh, di ba? Mm-mm. Alam mo yun eh, sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, Mhm. siguro yung iba, maaaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya. Sa hiya, Mhm. gumagawa ng paraan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon eh. Ito ang mas lalong kakilakilabot. Mhm. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, ito ang naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Mhm. Ngunit, may koneksyon eh. Totoo. May koneksyon eh. Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Office Defense? of the Civil Defense, OCD. O, Office of the Civil Defense. Mhm. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganun, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. Mhm. DPWH, sila yung may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provision na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Mhm. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung Hindi ang na dahilan problema. ito, tsaka ganyan. Mhm. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Mhm. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, Mhm. makakalimot, at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pa nga sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen. Ala, Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila nung kung di ako nagkakamali nung nakaraang Biyernes, Mhm. diniscuss natin yung tinawag nating grand design Yes. para pagtakpan lahat ng mga bagay na ito. Mhm. Di ba? Mhm. At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Mhm. Baka may gusto ko pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen. Ha? May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, etong sabi niya, Sen, ha? Hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsapahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr.
Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Eh, di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang discount. Kasi iba daw yung direksyon. Oh, yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Oo. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun eh, di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower. Sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materials na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. O, kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan ini-encourage mo nga eh. Ang hirap ngang kumuha eh. Pagkatapos papatungan mo agad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay, ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matukoy yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang kako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa. At dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw eh. Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. Di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan mo natin si retired Justice Andres Reyes. As I said, we need whistleblowers because there is no connection from the DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that the case is... Ayun, malinaw nga yun. Sabi niya, nahihirapan siyang i-connecta sa pagitan ng proponent. Yung may kinalaman dun sa pagpapatupad ng project at saka yung empleyado ng DPWH. So mga kailangan nakuha niya ng whistleblower. So itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman may magagawa siyang paraan tungkol dyan. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka.
So, bibigyan mo siya ng ano bibigyan mo siya ng insentibo Di ba meron kang protection. Ang Estado ang magbibigay sa'yo ng protection. Kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin Yun ang yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya in exchange for that, bibigyan niya ng protection So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo ng taong nag-a-apply na maging state witness. Pag nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa... dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Pag usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yung binabanggit natin kanina na lahat hahanapan ka ng lahat butas. na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Then, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para man marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang niya, nasa 52M. Yes. Di ba? So, may sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Pero paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka kung broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga.
Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun? Ako, contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng SOSE, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam Hindi ko alam siya kung meron o wala. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba?
dun sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Oo, Deed of acceptance of contributions. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. Ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare niyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Oho. Magpa-identify. So yung aking magagawa lang. Pero wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Oho. Kaya pa, bakit kinakailangang sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan, na itago na lang ang kanilang identity. Eh, tinatanong ko, ano nila bagong batas doon? Meron bang batas na kinakailangan pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung panayam? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga Mukhang lahat na lang halos. Siguro. ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang bang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang tayo lang yata eh. O, di, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag ko na silang ibulgar. Di ba, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman? Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, halimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede akong i-require ng ombudsman. Ganun ba akong demanda? Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila. Hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Na akala nila, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Makukwenta nila eh. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at question sa video ito,
ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakmamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.